Talas Tuklas. Ang nakaraan. Magandang araw sa iyo, iho. Ano pwedeng maipaglilingkod ko sa iyo? Magandang araw rin po. Ano po bang mairekomenda ninyo na babasahin patungkol sa panitikan ng Mindanao? Ay, syempre, ito ang magandang mairekomenda ko sa iyo. Binuksan ni Kulas ang libro at dito nagsisimula ang kanyang paglalakbay. Maligayang pagdating sa Talas Tuklas, Kulas. Ako ang magiging gabay mo sa pagtuklas ng mga akdang pampanitikan sa Mindanao. Kung ano nga ba ang kwentong bayan? Ang kwentong bayan ay mga saraysay na likhang isip lamang. Nahalbo ang dato, kwentong bayan ng Maranao. Dahil sa ipinakikitang pagmamahal ng dalawa sa asawa ay kontento na sa kanyang buhay ang dato. Nakalbo ang dato dahil sa pagmamahal ni Jasmine at Farida. Kalbo! Maligayang pagdating muli sa Talas Tuklas, mga bata. Sa episode na ito ay aalamin naman natin ang patungkol sa pabula. Ngunit bago ang lahat, narito muna ang mga layunin sa episode na ito. Una, na ipapaliwanag ang simbolismo ng mga hayop sa pabula. Pangalawa, makabuo ng sariling opinyon hinggil sa kwento at mga karakter. Wow! Narito na pala tayo sa lugar ng pabula. Ang daming hayop naman po rito. Tama ka dyan, Kulas! Dahil alam niyo ba na ang pabula ay isang uri ng panitikan na kung saan ang pangunahing mga tauhan ay ginagampanan ng mga hayop. Sa akdang ito, ang mga hayop ay kumikilos at nakakapagsalita tulad ng mga tao. Noon ay hindi hayop ang ginagamit na tauhan sa pabula kundi mga tao. Si Aesop ang nagsimulang gumamit sa mga hayop bilang mga tauhan sa pabula. Siya ay tinuring ama ng pabula. Isa siyang alipin na nagtataglay ng mga kapansanan, subalit pinalaya dahil sa angking husay sa pagkukwento. Bilang simbolo ng kanyang paggalang sa kabutihang loob ng kanyang amo ay sinimulan niyang gamitin ang mga hayop bilang tauhan sa kanyang mga pabula upang huwag mapulaan ang mga tao. Salamat po at malinaw ng lahat. Kayo ba mga bata, malinaw na rin po ba ang kahulugan ng pabula? Kung ganoon, ay tara na at tuklasin natin ang pabula ng mga Maranao. Ito ang aso at ang leon. Ang aso at ang leon, pabula ng Maranao. Isang araw, naligaw isang matandang aso habang hinahabol ang kuneho. Maya-maya ay napansin niya sa malayo ang isang leon na tumatakbo papalapit sa kanya na may tingin na gugutom. Palagay ko'y lalapain ako ng nilalang na ito. Nakakita ang matandang aso ng mga butong nakakalat malapit sa kanya. Umayos siya na animoy kakainin ang mga ito nang nakatalikod sa paparating na leon. Nang dadangbahin na ng leon, sumigaw ang matandang aso. Isang napakasarap na leon. Mayroon pa kayang iba rito? Nang marinig ng batang leon ang sigaw ng aso, ay bigla itong tumigil at mabilis na nagtago sa puno. Marahil ay mapagsik ang asong iyon at marami nang napatay. Ang ardilya naman na kanina pa nanonood sa malapit na punong kahoy ay alam ang pandaraya na ginawa ng aso at nag-isip na gamitin ang kanyang nalalaman para sa kanyang sariling proteksyon mula sa leon. Siguro naman ay makukuha ko ang loob ng leon. Nang makausap ang leon, ipinaliwanag ng ardilya ang nangyari at gumawa ng kasunduan. Baka pinagtatawanan ka ng asong iyon ngayon. Napuot ang leon dahil sa pagkakalinlang sa kanya at nagwika. Sumakay ka sa likod ko at nang makita mo ang mangyayari sa manlilinlang na iyon. Nakita ng matandang aso ang pagdating ng leon na may nakasakay na ardilya sa likod. Sa halip na tumakbo, naupo siya at nagkunwarang hindi pa niya sila nakikita. Nang malapit na ang dalawa at alam niyang siya'y maririnig, ang matandang aso ay nagsabi, Nasaan ang ardilyang iyan? Inutusan ko siya. Isang oras na ang nakaraan dalhin sa akin ng isa pang leon. Biglang kinabahan ng leon at bumaling sa ardilya. Akala ko ba'y kakampi kita? Nilinlang mo pala ako at nais mo kong ipakain sa asong iyan? Akala ng leon ay talagang ang inutusan ng matandang aso ang ardilya upang siya ay dalhin sa harap nito. Tumakbo ang leon at ni hindi na lumingon.
Ang ardilya ay naiwan, hinarap siya ng matandang aso at galit na nagwika. Akala mo siguro ay mapapatay mo ko sa pamamagitan ng liyong iyon. Matanda na ako at marami ng karanasan. Hindi niyo ako mapaglalalangan. Pasensya na po kayo. At doon nagwahas ang istorya ng pabula na ang aso at ang leon. Ano ang masasabi mo sa paglalakbay na ito, Kulas? Dapat ay maging matalino tayo sa pagpili ng mga taong ating pagkakatiwalaan. Dahil kung minsan, kung sino pa ang pinagkakatiwalaan natin ng lubusan, sila pa nagdadala sa atin sa kapamahan. Tumpak ka nga dyan, Kulas. Kaya kayo mga bata, maging silbing aral ninyo ang pabulang ito upang maging mas maingat kayo sa mga tao na nakapaligid sa inyo. Ngayon naman mga bata, ay isulat sa sagutang papel ang mga sagot sa mga tanong na ibibigay ko. Maaaring i-post ang video na ito upang mabigyang oras ng inyong pagsagot. Magaling mga bata na sagutan ninyo ang mga tanong. Dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa pabula. Tara at samahan niyo naman kami ni Kulas sa lugar ng Epiko. Talas Tuklas.